Hello everyone. Kumusta kayo? Parang nami-miss ko na kayo, ano? Parang ang tagal-tagal na natin hindi nagkita. Kasi dapat before nung May 10, yun ang huli ko yatang paramdam. And then pagkatapos, dapat kasi ang chemo ko ay May 10. And then dahil sa laging mababa yung aking CBC, nagiging na tuloy yung yung 6th chemo ko noong May 21. Ayan, May 21. And then hanggang, alam niyo na, pagkatapos ng chemo, maglalamot ka, ganito, usual. Tapos hanggang nag-graduation na sa school. Ayan. Tapos akala ko okay na. Kasi last chemo na eh. Tapos, yun pala, after ng 3rd week ng chemo ko, ay, finally okay na. Tinubuan naman ako ng napakalaking singaw dito sa pinakagilid ng dila ko hanggang dun sa loob. Kaya yung iniinda ko nga, ngipin ko, yan. Yun ang una kong inano kay doktor nga, Dok, pwede bang magpabunot? Sabi naman ng doktor ko, huwag ka munang magpabunot, ma'am. Kung gusto mo, magpa-CBC ka para malaman kung okay ang platelets mo, yan, magpabunot ka. Pero pag mababa, huwag kang pangpabunot kasi baka magbi-bleeding ka, ikaw din ang mahirapan. So, hindi ko na. Kasi masakit, di naman siya sabing masakit o masakit lang siya kapag nagalaw. Kasi ang may hawak na lang sa kanya ay tawag nito balat. Yun. Medyo ano nga yung pagsalita ko minsan kasi parang nasingaw na yung ano. Ngayon, so pinabayaan ko lang siya kasi iwasan ko lang magalaw para hindi siya masakit. Pero nung tumubo yung singaw dito sa pinakagilid, sabi ko sa iyo walang binatbat yung sakit ng ngipin kong ito. Ang sakit talaga. Hindi ako nakapagsalita ng mga 5 or 6 days yata. Hindi ako makapagsalita. Ang way namin ng communication is, isulat ko yung sasabihin ko, basahin nila. Sulat ko naman, sagot ko, basahin ulit nila. And then, yung pagkain, nagpapalugaw na ako kasi kahit lugaw nga, ang sakit-sakit ilong parang sakit talaga, hapdi. Masakit, mahapdi, makirot. Ganon. Sabi ko nga sa kanila, baka effect yun ng last chemo ko. Kasi sabi ko, minsan naman may singaw naman ako pero hindi ganon ka hindi ganon ka sakit. Tapos pag may singaw ngayon, singaw talaga, pag nilalagyan ko ng mga gamot, maramdaman mo yung hapdi. Pero itong singaw ko ngayon, hindi ko talaga naramdaman yung hapdi. Nilagyan ko nga ng tawas. Hindi ko na, sabi ko, handa na akong maihi. Kasi lagi man tawas ang hapdi noon. Sabi ko, handa na akong maihi. Pero paglagay ko pa, bakit wala akong maramdaman? Sabi ko, di kaya dahil sa gamot pa nung chemo, kaya walang maramdaman yung dila ko. O di kaya effect din yun sa chemo ko. Pero at least, sa ngayon, makapagsalita na ako. Kaya kanina pa lang ako nagpunta doon sa doctor for follow-up, reschedule ng follow-up check-up kasi dapat noong June 4 ang follow-up check-up ko. Kaso lang, hindi ako nagpunta kasi paano man ako maintindihan ng mga doktor kapag may tinatanong na kaya pinalipas ko muna. Ngayon, nung Monday, nagpunta ako kasi nagpa-CBC na ako pero medyo makapagsalita man ako pero mga bulol-bulol pa. Basta maintindihan na nga, pa-request ako ng CBC. Ngayon, nagpunta naman ako kanina kasi hindi nga ako nakasipot nung June 4. Magpa-reschedule naman ako doon sa espesyalistang doktor para sa pag-final kung tuwing every 6 months naman ako magpa-check up, mag-follow up, or every 1 year ba, ganon. So, by Friday ko balikan yon kasi bumalik ako kanina, wala na yung doktor, kaya reschedule na ulit by Monday. Friday. So, sa ngayon, ito, kalbo pa rin ako, lalong kasi after ng 6, may na sana to may buhok na rin sana to pero after noong 6 chemo, ayan, bumalik na, nangawala na ulit sila, ayan, pero pagtubo niyan ulit, tuloy-tuloy na yan, makita ulit tayo pag may buhok-buhok na yan. For now, bye-bye, follow up lang, okay? Have a nice day and God bless everyone. Bye-bye. Ingat kayo.